Hello guys, good morning muli sa inyong lahat, no? At today is Saturday, March 15, 2025. So guys, at nagbibigay ulit ako sa inyo ng short vlog, no? Bago ako pumunta sa palengke. So guys, gusto ko lang tugunan o sagutin yung request sa akin, no? Kasi sa kagabi, nag-scroll down ako, nakita ko may request. Ang sabi sa request, ano raw ang mahalaga, guys? Ano raw ang mahalaga? Pamilya or trabaho? Grabe katanungan na yan. Ang tindi, no? Pagkakaiba ng trabaho, ano bang mahalaga? No, sorry. Ano bang mahalaga? Trabaho or pamilya? Ayun. So guys, anyway, before ako mag-start o sagutin ko yung katanungan mo. So anyway, maraming salamat sa pagbigay mo ng komento at mga katanungan na ito naman kahit medyo alam nating conflict na sagutin natin yung dalawa, pero ibibigay ko sa iyo, no? Ibibigay ko sa iyo guys kasi natutuwa ako dahil ikaw yung isang walang sawang nakikinig, no? Walang sawang sumusubaybay sa aking mga short vlog. So maraming salamat. Okay guys? So yung sinasabi natin na ano ba ang mahalaga? Trabaho or pamilya. So ganito. Punta muna tayo sa trabaho, guys. The reason why you are working, guys, is for the sake of your family. Totoo yun. Kaya nga tayo nagtatrabaho, guys, at halos isubsub natin yung sarili natin sa trabaho. Ito'y ginagawa natin, guys, para sa kapakanan ng ating mga pamilya, no? Kaya nga guys, sabi nga natin, anumang hirap ng buhay, anumang hirap na kinalalagyan natin sa trabaho, maraming conflict, maraming mga tinatawag na amo o mga boses sa tinatawag, no? Na alam natin kailangan natin i-please ang bawat isa. So nandun guys na dumarating sa punto sa pagtatrabaho natin guys, maraming komplikado. Maraming komplikado. Andiyan na yung bagay na ginagawa mo na lahat pero may mga iilan na mga amo mo, no? O yung mga superior mo na sadyang hindi nasasatisfied pa sa mga ginagawa mo guys, no? Kaya nga, ang lungkot isipin. Napakalungkot isipin talaga minsan, no? Sabi nga natin, minsan nagtatrabaho tayo Hindi lahat ng ginagalawan natin o tinatrabaho natin guys, tayo ay masaya. May mga time na ginagawa lang natin to kahit medyo complex sa atin at taliwas sa damdamin natin dahil hirap na tayo. Ginagawa natin to dahil sa pamilya, no? Dahil sa pamilya. Mahal natin yung pamilya natin Ayaw natin umalis sa trabaho, iniisip natin paano na ang kapakanan nila, no? Paano na yung pag-aaral ng mga anak natin. So yun yung guys. Kaya nga, yung sinasabi natin na pagkakaiba ng dalawa, yung tatawag na ano ang mahalaga, pamilya o trabaho. Guys, eto, lahat ng dalawang bagay na yan ay mahalaga, no? Mahalaga yan, no? Kasi kaya nga tayo nagtatrabaho, katulad ng sinabi ko, para sa pamilya, no? Kaya guys, kung mapapansin nyo yung mga iilan nating kasamahan na iniiwan ang mga mahal sa buhay, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, no? Nakikipagsapalaran. Ngayon, ginagawa nila yan, mapababae, mapalalaki guys, ginagawa nila yan para gusto nila mabigyan ng magandang edukasyon ang kanilang mga anak o masustain nila, no? Masustain nila yung mga pangangailangan. Kasi nga, dito,
sa atin, sa Pinas, maraming trabaho, definitely maraming trabaho. Kaso guys, kung titignan natin guys, maraming ang trabaho, kaso hindi nawawala yung tinatawag na palakasan. Yan, palakasan. Sabi nga nila, kahit graduate ka dyan, kung wala kang kapit sa loob, definitely yung papel mo may stock. May standby yan, may stock yan. Kasi walang magpa-follow up. Unlike dun sa mga iba na wala naman talaga sadyang tinapos o hindi naman inline dun sa papasukan, pero meron kakilala sa loob o kamag-anakan, definitely ayun ang uunahin eh. Ayun ang uunahin. Ayan ang kalakaran ngayon guys. Ayan ang kalakaran. Kaya mapapansin mo no, minsan yung mga iba nagbabaka sakali guys. Nagbabaka sakali na kung saan sila pwedeng mag-apply ng trabaho kahit anong init, no? Kasagsagan ng init dyan. Mag-a-apply yan. Kasi guys, iniisip nila yung time na paano ko mapag-aral yung mga anak ko? Paano ko mababayaran yung monthly bills ko? So, ayun na yun guys kasimple Kasi kaya nila ginagawa yan dahil mahal nila yung pamilya nila. Minsan mapapansin mo guys, sa mga, kala nyo sa SM guys, yung mga nagtatrabaho dyan guys, malulupit ang tinapos niyan, napakalupit. Mga ano yan, graduate yan, no? Kumbaga, for the meantime, while waiting siguro ng mga opportunity o oportunidad na kakatok sa kanila, kumbaga pinagtsatsagaan muna nila guys yung pagtatrabaho dyan sa mga department store, kung saan na pwede silang kumita. Lalo na't kung meron na silang pamilya na gusto rin nila na makaambag, no? Makaambag o makatulong sa kanilang mga partner. Kaya nga, guys, mapapansin ninyo, no? May mga karamihan, no? Hindi naman iilan, karamihan sa atin, halos lahat sa atin. Kasi nga, kaya nga tayo nagtatrabaho, guys, para ito ay ipakita natin yung pagmamahal natin sa mga pamilya natin, no? At hindi lang naman sa atin guys, hindi naman tayo nagtatrabaho para lang sa atin, no? Siguro sa mga binata at dalaga nagtatrabaho para sa kanila. Pero guys, at the end of the day, magkakaroon niya ng pamilya. Darating din yung punto na talagang sub-sub ang trabaho nila. Yung araw guys, araw na araw yung gabi gagawin nilang araw. Ayun yun Dahil nga gusto nilang mag-double time, mag-double efforts, no? O kaya may mga ilan dyan na after office hour, kung sino man yung mga nag-oopisina, so meron silang isinisingit guys na pwede nilang pagkakitaan. Marami pa mga online business na isinisingit nila guys kapag sila ay free time. Kaya nga, sabi nga natin kaya natin ginagawa na magtrabaho, anumang higpit ng mga boss natin o mga tinatawag na amo, na hindi natin alintana kung ano yung mga masasakit o mga pasaling na ibinibigay sa atin. Basta ang sabi lang natin, sir, ma'am, sorry, ganun ka lang Kasi nga, ayaw mo magkaroon ng conflict, ayaw mo sumagot ng mga pabalang na maaring mapag-initan ka ng mga amo mo, no? O yung mga superior mo. So lahat yan kinakain mo, no? Kinakain mo guys. Kasi masakit sa kalooban mo na labanan ko tong amo ko, sagot-sagutin ko tong boss ko, o yung tinatawag na opisyal ko, sagot-sagutin ko to. Ito bang pagsagot-sagot ko ay may kahinat ng bang mabuti? Paano yung sinasagot natin sarado ang isipan? Sarado, meaning to say, kung ano yung direksyon na sinasabi niya, doon lang siya. May piring yung mata niya. One direction lang siya So, ibig sabihin guys, useless, no? Useless kung ikaw ay sasagot. Lalo na't kung yung kausap mo ay talagang hindi nakikinig. Kaya nga, ang lungkot isipin guys, no? Na tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin, na
Alam naman siguro ng mga boss natin, alam din naman siguro ng mga superior natin na sila rin ay may pamilya, no? Kaya nga, ang advice ko lang guys sa inyo, no? Siyempre ako working din ako guys, working din. Dapat sa pagtatrabaho nyo, kaya nga pinag-uusapan natin dito ano ba ang mahalaga, pamilya or trabaho? 'Di ba sinabi ko dalawa. Ngayon, para ipakita mo na mahal mo ang pamilya mo guys, dapat sa trabaho marunong kang sumakay o marunong kang sumayaw sa tugtog, no? Hindi pwede ang tugtog ay tango, ang sayaw mo ay rock. Hindi nababagay yun. Guys, dapat sumang-ayon ka sa tugtog. Kumbaga kung saan yung agos, magpatangay ka sa agos. Ganun lang kasimple pag nagtatrabaho ka. Pag nakita mo yung mga kasamahan mo ay mapaluwa-luwa, gawin mo rin mapaluwa-luwa ka. Parang nagsisimpatiya ka guys. Ganun ang labanan Okay? Kaya ako guys, minsan sa salamin, ito lang bibigyan ko lang kayo ng idea guys. Minsan sa salamin, ginagawa ko na galit ako. Tinitignan ko yung salamin, galit na galit ako. So, after 15 minutes, pinipilit kong lumuha ako. Diba napakahirap guys? Guys, pag nalaman nyo yan at nasubukan nyo yan, ginagawa ko na 15 minutes, galit na galit ka, ipakita mo yung mukha mo, galit ka. O kaya magsalita ka sa harap ng salamin, galit ka. Then, after 15 minutes na galit mo, doon na yung kalungkutan. Ipakita mo na babaksak yung luha mo. Guys, pag nagawa mo yan guys, ibig sabihin, pwede kang isabak sa anumang trabaho. Okay? Nagigets mo ba yung ibig ko sabihin guys? Kasi ito yung bagay na tinitrain mo yung sarili mo. Kung ano yung iniikutan mong mundo na masalimuot, galit, galit ka. May mga bagay na malungkot ang kapaligiran mo, lumuluha, kaya mong sumabay, lumuha. Ayun yung sinasabi ko guys na dapat marunong kang sumakay. Okay? Kaya nga minsan natatawa ako sa sarili ko Pag humarap ako sa salamin talaga, galit ako. Pakita ko na galit ako. Talagang minsan nagsasalita pa ako Tinitrain ko yung sarili ko. Tapos after ng 15 minutes na galit ko, andyan na, unti-unti, magta-transform yung mukha ko sa kalungkutan. Sa kalungkutan na yan guys, pilit kong binabaksak yung luha ko na may time nagawa ko. Kaya nga, kayang-kaya nyo rin yung gawin guys. Kayang-kaya nyo rin yun. Kasi ginagawa nyo yun para sa pamilya. Tinitrain nyo yung sarili nyo. Pagdating nyo sa trabaho, hindi kayo yung sinasabi na sensitive. Tanggalin nyo yung sensitive o yung self-pity kasi kayo ang magsasuffer niyan balang araw. Kayo, talo kayo sa trabaho. Andyan na yung boss nyo, nakikitaan kayo ng kahinaan. Pag pinapagalitan kayo, parang halos hindi ka mapakali, doon kanila papasukan. Pero kapag marunong kang gumalaw o sumayaw sa tugtog, definitely yung boss mo, malilito. Iisipin niya, grabe, ang dami ko nang sinabi na masasakit. Nakangiti pa siya. At yes pa nang yes sa akin at gagawin niya pa raw. Talaga, itong batang to talaga, hindi ko na lang kaya ito paalisin kasi bibira yung gantong bata Ayun yun. Ayun yung sinasabi ko sa inyo guys, napaka simple lang, Pag-aralan nyo mabuti. Kasi nga, sabi nga natin, nagtatrabaho tayo dahil nga sa pamilya. Okay, nandun tayo. Kasi nga, gusto natin, yung pamilya natin, mabigyan natin o may ayos natin, Magkaroon tayo ng sariling bahay na hindi naman masasabi na kalakihan na kung saan pwede tayo magsama, Kaya nga, sapat na sa atin guys na makapagtrabaho ng maganda, stable job na kung saan nasusustain natin yung pangangailangan nila. Okay? Ngayon, balik tayo, punta tayo rin sa pamilya. So anyway, in-explain ko guys, yung sinasabi na yung trabaho, Yung trabaho kung ano ba yung kalagahan, punta tayo sa pamilya. Actually, sabihin na natin na may pamilya ka. Okay. Ano bang dahilan? Bakit ka nagpamilya? Ayun yung tanong Ano bang dahilan? Bakit ka nagkapamilya? Bakit gusto mo magpamilya? Simple lang yun guys. Gusto mo bumuo ng magandang pamilya,
na naging salamin ang mga magulang mo dahil nga sa pagpapalaki sa inyo? Gusto mo balang araw, kapag may ganap ka na o stable job ka na guys, gusto mo na makakuha ka ng pamilya na aagapay sa'yo hanggang sa dulo. Ibig sabihin hanggang sa dulo sa pagtanda natin guys. Ayun yung kasimple. Kasi guys, kaya naman tayo nag-asawa, nagpamilya, bubuo tayo ng magandang pamilya. Gusto natin na dahil naging salamin ang ating mga magulang na kung saan, kung paano tayo pinalaki, ayun yung ginawa natin guys eh. Kaya nga, ang sarap na magkapamilya, lalo na't may mga anak. Tandaan nyo yan. Walang silbi guys. Walang silbi kahit na anong trabaho mo, kahit na anong asset mo sa buhay. No? Kahit sabihin natin na ikaw na ang pinakamayaman, pero binata ka, dalaga ka, useless yan guys, useless. Sino mag-aaruga sa'yo? Pamangkin mo? Pinsan mo? Ngayon, ang tanong, gaano ka ba pagpapalagahan nila? Ito ba hanggang dulo, yung sinasabi ko sa pagtanda? Unlike dun sa pamilya mo, nadugo mo na yung anak mo. No? Kahit sabihin natin, mag-ulyanin ka na dyan, kahit na sabihin natin na ikaw ay aalagain na, guys, may mga anak na kung saan, kahit na ikaw ay matanda na, hindi ka iiwan yan. Ayun lang yung sinasabi kong kasimple, no? Masarap magkapamilya, lalo na kung ito ay nadadala mo sa tama. Siyempre, bakit sa tama? Ayun nga, yung sinabi ko kanina, nagtatrabaho tayo eh. Nagtatrabaho tayo para sa kanila. So, nag-asawa ka dahil sa kanila. Okay? Nagkapamilya ka dahil gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, masustain mo sila. So, meaning to say, equal yan. Parehas yan. Parehas na napaka ganda niyan guys, no? Napaka-importante nung dalawa na yan. Kaya nga guys, ang sarap magkapamilya na sinasabi nga nila, lalo na't buo. At ito ay tinatawag na nagkakaunawaan kayo, nagkakaintindihan kayo, kumbaga nagmamahalan, no? Kumbaga talagang makikita natin guys sa bahay, andun yung tinatawag na harmonious relationship. Okay? Kaya nga, mapapansin nyo, punta na lang tayo guys sa mga overseas workers o mga seaman, no? Yung mga seaman na lang guys. So makikita nyo yan, pag ayan nagtrabaho, talagang subsuban talaga yan. Pag yan nagbakasyon, hindi mo hindi mo maistorbo yan kasi dun sila nakapokus sa pamilya nila. Ayun yun. Kaya nga, katulad niya, yung binabanggit ko sa inyo, eto, wag niyo sabihin, favoritism ko si Captain Benjola. Nakikita ko lang sa kanya. Kapag yan ay nagbakasyon, guys, mapapansin mo yan kung saan yung mga lugar, na simpleng lugar na pinupuntahan niya kasama yung pamilya niya. Kasi, ipinapakita niya sa pamilya niya na yung time na nawala siya, ibinabawi niya. Pinapalasap niya na, eto, bakasyon ako ngayon. Sa bakasyon ko is para sa inyo to. Ayun siya eh. Ganun kasimple, no? Siguro hindi lang naman si Captain Benjola, maraming gumagawa niyan. Kaya nga, sabi nga natin, i-balance natin ang trabaho at saka pamilya. Pero wag niyo sabihin na iwan niyo yung trabaho niyo kasi mahalaga ang pamilya. Wag, mali yun. Napakamali niyan, guys. Kaya nga tayo nagtatrabaho dahil sa pamilya. Ngayon, pwede mo i-explain sa mga mahal mo sa buhay o sa asawa mo na pag sinabi puro ka na lang trabaho, wala ka ng time sa kanila. Pwede mo explain yon. Kasi may mga pamamaraan na pwede mong ipaliwanag bakit ka subsub sa trabaho. For example, meron kang tinatrabaho na agent na which is talagang dapat matuunan mo ng pansin, no? Kumbaga matutukan mo, guys. So, explain mo sa kanya ng tama, no? Siguro may unawaan niya kasi kaya ka namang ganito at sobra-sobra ang pagtutok mo sa trabaho mo kasi may mga deadline na sinasabi na dapat mong i-meet, no? Dapat mong ma-accomplish kung tawagin. So, yan explain mo, no? So, hindi naman lahat ng bagay sa trabaho ay puro ka naman subsub. May mga time na bumawi ka. Ibig sabihin sa pagbawi, guys, ayan yung sinasabi na
bigyan mo rin sila o tuunan mo rin sila ng oras kapag ikaw ay libre. Balanse lang guys, hindi nangangahulugan na itinatanong sa atin ng followers natin na ano ba ang mahalaga, pamilya o trabaho. So dalawa yan, both yan, dalawa. Kaya nga, ang inaano ko lang sa inyo guys, hindi nangangahulugan pumili kayo ng isa, huwag kayong pipili. As much as possible, tandem yan, dalawa yan. No? Hindi naman pwede magpamilya ka, wala kang trabaho. Anong gagawin mo? Umasa ka? Umasa ka sa pamilya nung asawa mo? O umasa ka sa ibang tao? Masama yung guys. Nagpamilya ka pa, dapat hindi ka na nagpamilya. Ngayon, nagtrabaho ka. Okay, nagtrabaho ka. Maganda trabaho mo. Wala kang pamilya. Sabihin ba natin na sa pagtanda mo, masaya ka ba? Ano bang purpose? Bakit ka nagtrabaho? Dahil lang ba sa sarili mo? Hindi mo ba kailangan na magkaroon ng maganda o matiwasay na pamilya balang araw? Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya nga, lagi natin tandaan guys, yung dalawa na yan, ibinabalansi natin ang trabaho at pamilya. Lahat sila ay importante. No? Hindi nangangahulugan ikaw ay torture sa trabaho mo na susuko ka na, suko na ako. Pag sinuko mo guys, yung trabaho mo, parang sinuko mo pamilya mo. Lagi mong tandaan yan ha. Kasi, lagi mong isipin, pinag-iinitan ka okay, pinag-iinitan ka, normal yun sa trabaho. Ando na talaga, may mga insecurity na pumapasok. So meaning to say, baka nakikitaan ka ng malupit na trabaho, medyo kinainggitan ka. Dapat guys, maging matatag ka nga sa ganung bagay. Kasi, pag ayan ay nasurbahan mo, o ibig sabihin, nasolusyonan mo guys, definitely, ikaw ang mag-gain yan eh. Ikaw yung mag-harvest yan. Kasi yung mga tao na nakapalibot sa'yo, na na-insecure sa'yo, kasi nga magaling ka, huwag mong bitawan yung trabaho mo. Kasi pag binitawan mo yan guys, sila ay hahalakak sa'yo. No? Subukan mo, magtrabaho ka ng tama dahil alam mo yung ginagawa mo, at isipin mo na hindi ikaw ang mismong amo ko para sukuan kita. Ganun lang yung kasimple. Nandirito ako para magtrabaho, para may buhay ko sa pamilya ko, hindi para makipag-away sa'yo. Ganun lang. Ganun lang dapat yung logic niyan guys eh. Kasi kung tayo ay papadala sa bugso ng damdamin natin, at yung kasama natin ay toxic sa trabaho, at kayo ay magpapagapi, o magpapagapi kayo guys, definitely, ha? Hindi tatakbo ang araw ninyo na maganda. Napakahirap na tapusin ang isang araw, no? Tapusin ang isang araw, guys. Kasi nga, medyo conflict nga eh. Ayaw mo siya makita, ayaw mo siya makausap. Kumbaga, iniisip mo na, ano ba tong trabaho na to? Aalisan ko na to, ayaw ko na. Parang ganun eh, sinusukuan mo na guys. Kaya, ang masabi ko lang sa'yo, ibalansi mo. Mahalaga ang pamilya, mahalaga ang trabaho. Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, mag-sacrifice ka sa trabaho mo. Ngayon, kung nagtatrabaho ka, mag-isip ka na magkaroon ka ng pamilya para balang araw may aagapay sa'yo. Okay? Sana guys, etong short vlog na binigay ko sa inyo ay magbigay ng magandang aral at salamat sa walang sawang pakikinig sa inyo. No? So anyway, bago ko i-end ang short vlog na to, shout out ulit ako dyan kay Captain Binjola, Chief Engineer Loquias, Captain Flores, Captain Cabrigas, at Captain Orpiano, lahat ng mga tropa natin dyan. At si Chief Engineer Bete, Chief, at kamusta dyan, Chief? At hopefully, ako ay umaasa na lagi kang maayos, lagi kang sa tinatawag na masaya sa kinalalagyan mo, at enjoy mo yung pamilya mo. At Chief, thank you pala, no? Sa mga tao na natutulungan mo. Hanggang ngayon, pagpatuloy mo yan, Chief, talagang labis ako natutuwa at marami nagmamahal sa inyo, no? So, shout out din dyan sa Team Dalisay, no? Kung saan kasalukuyan, currently na engaged ako sa ngayon. At dito sa mga tropa ko, taga Pasay. So, shout out din sa inyong lahat dyan. At sa Rosewood, kung saan na dito ako ay naninirahan. So, kamusta sa inyong lahat dyan, guys?
And anyway guys, maraming salamat, no? Sa walang sawang pakikinig sa akin. Sana nandiyan kayo para sumuporta sa short vlog ko. At kung ano man mga kahilingan na pwede kong tugunan, gagawin ko, no? Pero guys, lagi niyong tandaan, hindi ko lahat may bibigay ng tama. May mga bagay na siguro pwedeng bahagya, pwede kong matumbok ng bahagya. Pero yung sabi natin na mismong saktong-sakto, walang labis, walang kulang, guys, hindi ako perpekto. Okay? Maaring maibigay ko lang ng bahagya o makapagbigay sa inyo ng magandang idea o kapupulutan nyo ng aral. Okay? Anyway guys, maraming salamat sa inyo at time is 8 o'clock, exactly 8 o'clock AM. Then, ako ay magpuproceed na sa pamamalengke para at least maibigay ko yung pangangailangan din ng pamilya ko sa loob ng 1 linggo na ginagawa namin sa pang-araw-araw. Salamat guys at ingat sa inyong lahat. Bye!